Okay, good morning sa inyong muli. Darako tayo sa panibagong subject ngayon, Ministerial Ethics and Excellence. Halos sa bawat generation ay sinasabi nila na kailangan ito sa body of Christ. Dahil in every generation ay maraming mga ministers na dumadaloy o gumagaya sa sa lifestyle ng sanlibutan. Gumagapang sa church yung klase ng pamumuhay ng sanlibutan, which is double standard kung tawagin. Pag sinabing double standard ay iba talaga yung kanilang private life sa ipinapakita nila public. Yun ay double standard. At sa mga gumagawa nito, sa mga ministers na gumagawa nito ay hindi yan makakatakas sa kahihiyan. Mauuwi at mauuwi sa kahihiyan. Yung isang minister na nagre-refuse na mag-repent and then change his lifestyle or change the path na kanyang tinatahak. Once na hindi ginawa yan ng minister, kung alam ng minister na siya ay wala na sa landas ng Panginoon, then yung tinutukoy ng Hebrews na judgment begins in the house of God. Pag sinabing judgment doon, hindi yung siya ay hinahatulan na ng Diyos. Hindi, dahil ang judgment ay connected siya sa sowing and reaping. Kapag hindi huminto ang minister na nagtatanim ng corrupt seed or bad, evil seeds pamagitan ng kanyang evil lifestyle, then sabi ng Lord, kung ano yung ginagawa sa dilim ay mapupunta sa liwanag. Mabubuking, mabubulgar, mauuwi sa kahihiyan yung minister na ayaw niyang mag-repent, ayaw niyang mag-change ng kanyang lifestyle at ayaw niyang baguhin yung landas na kanyang tinatahak. Dahil hindi mo pwedeng pagsabayin ang ministry which is holy. God's ministry is holy at dapat itong i-treat as holy. Pero ang daming, o sabihin natin marami mga ministers na hindi holy yung treatment nila sa ministry. Kaya sila ay nauuwi sa lifestyle na nakaka-apekto sa ministry dahil yung lifestyle na dinidevelop nila ay evil. Sa katunayan ng iba, dahil sa nakasanayan na nilang gawin, hindi na nila tinuturing na evil. Ang turing nila ay kailangan ko ito as an exit sa demand ng ministry na aking nararanasan mula sa mga tao at mula sa mga department heads or mga officers or board of directors. Kung nabalitaan ninyo, mayroong isang sikat na minister na isa rin sa mga namatay na I think kung hindi last year ay this year. Pero last year ata yun. Siya ay hindi naman siya pure na American, pero sa American nakabase yung kanyang ministry, I think. Pero siya ay sikat na sikat dahil sa napakagaling niyang magdepensa ng gospel. Napakagaling niyang mag-preach na inaatake lahat yung mga other religion na nagtuturo ng different gospel. Kaya nakuha niya yung attention ng karamihan. At madalas siyang ma-invite sa isang malaking church dito sa Pilipinas. Nung siya namatay,
daming nakiramay, ang daming nagpuri sa kanya, ang daming nagbigay ng honor sa kanya. Which is, yung mga ganito ay hindi naman masama, no? Hindi naman masama, pero bakit hindi nila magawa yon sa ordinaryong pastor lang? Bakit hindi nila ma-honor yung isang ordinaryong pastor lang pag siya ay pumanaw na? Ang nangyari kasi sa church, hindi naman kasalanan ng mga ibang ministers na pumunta sa media. Pero ang naging disadvantage ng pagpasok ng minister sa media, which is hindi masama, dahil marami rin nasisave, marami na encourage through their ministry sa media. Pero meron siyang naging disadvantage dahil ang daming nangarap, yung mga motivated by the pride of life, gustong makilala, gustong maging tanyag, nagpunta sa preaching ministry or teaching ministry for pride or for their name to be lifted up. Kasi kala nila kasi masasatisfied sila kapag sila ay umangat. Kapag umangat yung pangalan nila, pag nakilala yung pangalan nila. Hindi nila alam na kapag nakikilala ka na, the more na nakikilala ka na sa ministry, public, no, mas lalong inilalagay mo yung sarili mo sa delikadong sitwasyon dahil mas marami nang nakakaalam sa iyo, mas marami nang pwedeng mambato sa iyo at maraming magpupuri sa iyo na kung hindi maingat ay papasok sa ulo yung papuri ng mga tao. Kaya yung nabanggit minsan ni Jerry Sabel, no? Sabi niya, kailangan ng minister hindi siya mamumove by the cheers and by the jeers of other people. Kapag siya ay kinutya, hindi siya dapat matitinag, hindi siya dapat naapektuhan. Kapag siya ay pinuri, hindi rin siya dapat naapektuhan. So, ang daming pumapasok sa public ministry, lalo na sa mga platform na mas nakikilala sila dahil motivated sila by the pride of life and syempre financial, no? Yung kala nila malaki yung offering na papasok. So, and syempre lust of the flesh and lust of the eyes, magkakasama yan. Pride of life, lust of the flesh and lust of the eyes. Ayan yung minister na ito ay sikat sa buong mundo. Nung namatay, ang daming nag-honor sa kanya. At mga sikat din na ministers. So itong naging disadvantage ng magkakaroon ng media ministry dahil ang mga believers ay nasasanay sila sa tinatawag na superstar ministers. Na kapag hindi siya superstar ay parang hindi siya anointed at parang hindi mahalaga yung kanyang ginagawa sa body of Christ. Kaya actually sa aking perspective ay isa sa mga bagay kung bakit inalaw ng Lord ang pandemic na sa ganon ay bumaba ang mundo ng mga superstar ministers na sa kanilang sarili tinanggap nila na superstar preacher sila. Kaya at yung pagtataas ng malalaking churches na ang mga tao tumitingin na sila doon sa laki ng church at hindi na sa laki ng Diyos. Kaya ayaw ng Lord na mangyari yun. Kaya gusto ng Lord na ibalik yung focus ng tao sa mga maliliit na bahagi ng kanyang katawan na kung tutusin ay mas mahalaga sila. Dahil maraming malalaking churches lumaki at the expense ng mga maliliit na churches na nagsara kasi akala ng mga members at yung mga pastor ng mga maliliit na churches na ito, hindi na sila significant dahil mas nakikita yung significance ng mga malalaking churches. Ayan, hindi naman lahat ng mga churches na malalaki ay lumaki at the expense ng mga maliliit na churches. Hindi naman lahat, pero karamihan. Karamihan sa mga malalaking churches ay lumaki yan dahil nahatak yung members ng mga maliliit na churches. Sa mga maraming maliliit na churches na mayroong members na less than or more than 100, nahatak ang mga ito. Dahil inakala ng mga members na ito ay mas significant yung kanilang pagka-believer at yung kanilang pagbibigay at yung kanilang ginagawa kung nasa malaking church sila. Malaking pagkakamali yon.
Dahil mas mahalaga para sa akin yung mga maliliit na churches dahil doon talaga nagaganap yung ministry na nais ng Diyos na nakasulat dun sa Book of Acts na nagsimula ang church. Nandoon ang fellowship. Nandoon ang continuous evangelism na ginawa ng ating Panginoon mismo. Nandoon ang worship, yung intimate worship. Sa mga malalaking churches, naging entertainment, naging pagaling at pahusayan. Pero sa early church, wala namang banda. May mga awitin sila, pero wala namang bandang nagpapasikatan. Wala namang banda na nagpapakitang gilas lang, kaya naapektuhan ang pagsamba ng mga tao. Nag-worship sila. Nag-worship sila in the spirit and in truth, na walang mga nag-iistorbong ingay ng mga instrumento, at mas lalong nakaka-istorbo kasi yung mga nagpi-play hindi naman talaga disciple. Nagpi-play lang sila dahil walang magawa sa buhay. Nagpi-play lang sila kasi yung feeling ng isang nagtutugtog ay masaya siya. Pero hindi naman talaga sila naging genuine disciple of Jesus Christ na everyday getting closer to know God and immersing themselves in the Word and in the presence of God. Hindi naman talaga nila nagagawa yan. So hindi naman talaga sila tunay na disciple ni Jesus Christ, kaya nakaka-apekto sa worship. Kaya ngayon naibalik yung focus ng mga pastors and members sa kahalagahan ng mga small churches. Yan, yung kahalagahan ng meeting sa mga small group meeting, small group prayer meeting, small group Bible study. Yan, nakikita ngayon ng mga tao yung kahalagahan ng mga ito. Dahil kahit sa pagpunta sa church, hindi pwedeng large meeting. Mangilan-ngilan lang yung mga pinapayagan nyo. Ngayon, yung sa mga nasa barangay, okay na kahit marami sila ay wala namang cases doon. Wala namang COVID cases doon sa kanilang lugar. Okay kahit mag-gather sila na marami sila. Risky nga lang dahil hindi natin alam kung saan nagpupunta yung mga tao. So, babalik pa rin ako doon sa pagbabalik doon sa kalagan ng maliit na gathering. At yung pag sinabing ethics, yung asal o pag-uugali. At kung sinabing ministerial ethics, ito ay tumutukoy sa pag-uugali ng minister, pag-uugali ng pastor, asal ng preacher. Ang daming sumasabak sa ministry ng walang tamang asal. O sabihin natin, walang ethics. Ang daming sumasabak sa preaching, magagaling mag-preach, magagaling sumigaw. Actually, yung mga iba hindi naman talaga magaling mag-preach, magaling lang sumigaw. Magaling kumuha ng atensyon ng tao. So, ang daming sumasabak sa public speaking ministry na walang ethics. Kaya, ang daming na-offend sa kanilang pagpipreach. Ayan, walang masama sa mga magaling gumamit ng mga illustration. Pero wag naman sana na isama yung illustration na nagbibigay ng kaisipan sa mga tao na ang gospel ay slight lamang. Yung mga illustration na ang dating tuloy, ang salita ng Diyos ay hindi siya ganun kabanal, hindi siya ganun ka-powerful, at nalilihis yung kung saan tatalima yung tao doon sa salita ng Diyos o doon sa nagpipreach. Doon sa salita ng Diyos tatalima yung tao o doon sa church na binibuild up ng nagpipreach. So, sa mga walang tamang asal, nagdodraw lang sila ng attention ng tao. Kasi maaring kulang sa pansin ng mga preacher na ito. Dahil yung kanilang reliance ay nandoon lang sa gift of preaching na nasa kanila. Hindi talaga nandoon sa partnership and communion with the Holy Spirit ang kanilang reliance. Kapag ang isang preacher nagkaroon siya ng tamang asal, maingat siya sa mga bagay na yon. Una sa lahat, magre-rely lang siya sa Holy Spirit.
Iisipin niya sa kanyang sarili na kapag wala siyang intimate fellowship and communion sa Holy Spirit, ay hindi siya makakapag-preach ng ayon sa nais ng Diyos. Okay? Ang daming nagpipreach, schedule. Pag nabigay mo yung schedule niya, excited na yan. Nasa isip niya na yung para siyang magpe-perform sa isang event. At sa kanyang pagka-excited, nakakalimutan niya na gagamitin lang pala siya bilang instrumento. Although sinasabi niya gagamitin siya bilang instrumento, pero yung kanyang asal ay kayang-kaya niya. Yung kanyang asal ay kahit wala ang Holy Spirit, kaya niya. Kaya kahit walang pagbababad sa pag-worship, pagsamba, pag-spend time lang sa mag-spend time ka lang sa kanya na hindi ka naman sumasamba, hindi ka naman nagpupuri, pero just soaking yourself in His presence. Mahirap gawin yon. Pero kung tama yung asal mo, tama yung pag-uugali mo, dahil pag hindi mo ginawa yon, talagang ang attention ng tao mapupunta sa'yo. Promise. Kapag hindi ka nag-soak sa presence of God, hindi ka nag-dwell sa presence of God before na ikaw ay gamitin ng Lord, promise, ang attention ng tao mapupunta sa'yo. Ikaw ang sikat, hindi si Lord. Na-entertain ng mga tao pero hindi na set free. Na-entertain ng mga tao pero hindi sila nabigyan ng skills. Paano sila mabubuhay as a Christian? Hindi sila mabibigyan ng skills paano sila mag-overcome ng temptation from the devil. Paano sila hindi mag-compromise dito sa mundo. Tuwang-tuwa sila sa pakikinig nila sa iyo. Puro ikaw lang yung nakita. Pag-uwi nila, ikaw yung nasa isip. Ikaw nang hinahanap-hanap. Kaya kahit hindi na sila nag-worship, kahit hindi sila nag-pray, okay lang, basta't nakita ka nila. Kaya may mga magsasabi sa iyo na kahit na hindi na ako kumain, pag nakikita ko siya, parang busog na busog ako. May mga ganun sasabihin sa iyo. Kung nangihina ako spiritually, makita ko lang siya, lumalakas ako. Palagay nyo tama yon. Kung palagay mo tama yon, palagay mo lang yon. Kasi sila ay nakatingin sa'yo. Ngayon, kung tumitingin sa'yo yung tao, nagre-rely sa'yo yung tao, palagay mo tama yon. Ikaw ang hinahanap-hanap kung gusto nilang ma-refresh. Ikaw ang hinahanap-hanap kung gusto nilang lumakas ang kanilang espiritu. Lumakas ang pananampalataya, ang hinahanap ikaw. Saka ito advice ko lang sa mga hinahanap ninyo ang spiritual refreshing, spiritual revival sa pamamagitan ng panonood ninyo ng mga revival videos, preaching videos. Walang masama sa mga materials na ito. Ang masama ay kung ang lifestyle mo o yung style mo ay kapag nanghihina ka, pupunta ka doon sa mga books, sa mga materials, sa mga videos, audio preaching, para magpa-revive. Wala namang masama siguro. Wala namang masama. Dahil Word of God, yung mapapakinggan mo doon. Pero ang masama doon ay yung pag halimbawa wala yung preaching na yon. Halimbawa wala yung books na yon. Siguro, walang masama kung inuna mo ang lumapit muna sa Lord. Walang masama kung nag-worship ka muna, nagbasa ka muna ng Bible mo. Yan ang main na pagkain mo. Pagkain natin, yan ang main na pagkain natin. Yung presensya ng Diyos, kapag tayo nag-worship, yan ang tubig natin. Yung mga materials, kumbaga yan ay dessert. O kung puro dessert ang kakainin mo, paano na yan? Sa tuwing nagugutom ka, dessert ang hanapin mo. Di gutom ka lagi. I mean, yung gutom na hindi ka, okay yung gutom na napupuspos ka na gutom ka pa rin, okay yun. Pero yung gutom ka dahil puro dessert ang kinakain mo, yun ang masama. Hindi masama yung mga materials. Ang masama ay kung mas nauuna natin sila kaysa sa ating personal na paglapit sa Lord at personal na pagsasaliksik ng kanyang salita at hindi yung mga naisulat na ng iba. Okay, so in the area of preaching,
Ang daming walang ethics ng mga pastor. Ang daming walang ethics ng mga ministers. Doon lang sa pagpili ng kanilang salitang gagamitin para i-communicate yung thoughts na nasa kanila, ay hindi na sila naging maingat basta nagsalita ng kung ano-anong mga salita na nakakapag-create ng evil thoughts sa mga nakikinig. Or gumagamit ng salita na ang dating sa mga tao ay okay lang na gamitin yung mga salitang yon. So, ganun na nangyayari sa mga nagpipreach ng walang ethics. Yung delivery ay hindi siya nababagay doon sa culture ng mga audience. Hindi natin masisisi yung mga taong ito na na-offend sa delivery style ng preacher. Kasi nga culture nila yun. Yun ang upbringing nila. Kaya kapag ito'y nakokontra, nahihirapan silang tanggapin. So, ang problema doon nandoon sa minister. Diba? Kasi hindi ka pwedeng tumayo sa harapan nila na magiging correctionist ka. Nagagamitin mo ang Biblia para ituwid yung culture nila na hindi naman masama yung culture nila na nasanay nga sila sa pagiging malumanay halimbawa. Nasanay nga sila sa yung ginagamit na salita ay hindi siya matalim. So, hindi ka pwedeng tumayo doon at sasabihin mo, kayong mga mangmang, gagayahin mo si Apostol Pablo, mga mangmang, gagayahin mo si Jesus Christ, sinabi niya, mga ulol, mga mangmang. Depende sa audience, no? Depende sa audience yun. Kung sa isang lugar na napuntahan mo, ay yung term na ulol, halimbawa, ang dating sa kanila ay kayang-kaya nilang tanggapin dahil madalas naman na masabi sa kanila at yung ulol na salita para sa kanila ay hindi naman siya ka-strong yung meaning niya katulad sa atin. Kasi may mga ganon. Yung salita dito na matigas at matalim, sa iba ay parang normal lang na expression nila na hindi naman nila ibig sabihin na ulol talaga yung tao. So hindi mo pwedeng gayahin yung preacher doon sa isang lugar na okay lang sabihin niyang mangmang at direct ang sasabihin sa mga taong mangmang. Sa mga ibang lugar, sabihin mo mangmang, natatawa pa nga eh. Sabihan mo ng ulol, natatawa pa nga eh. Pero hindi mo pwedeng i-adapt yun sa bawat lugar na pagpipreachan mo. You need to understand the culture of your listeners. Yung acrobatic style, bombastic style, hindi naman lahat ng lugar ganun ang kanilang style. Hindi lahat ay sabi natin ay nagiging receptive sa mga ganong style. So, hindi ka pwedeng basta magsalita na lang ng kung ano ng mga salitang gusto mong sabihin dahil nasa yung pulpito. Pero nangyayari. At hindi ka pwedeng gumawa ng kung ano-ano doon sa stage dahil sa pinagkatiwala sa iyo ang stage. At maging doon sa style ng pananamit. Kailangan mong abutin at ibagay yung pananamit mo doon sa mga audience mo. Ang daming mga dapat i-consider pagdating sa ministerial ethics na sana hindi na nga ito dapat tinuturo kusang nabubuo sana sa buhay ng isang minister kasi nga minister siya. Kaya dapat meron siyang ministerial ethics. Kasi minsan daig pa ng mundo, daig pa ng unbelievers minsan ng mga ministers dahil mas maganda yung asal ng isang ordinaryong believer kaysa doon sa minister. Tapos magtataka siya kung bakit hindi siya gaanong tanggap sa lugar na kinalalagyan niya. Nagtataka siya bakit hindi siya gaanong ginagalang. Mas kagalang-galang kasi yung ordinaryong believer dahil mas magandang ugali niya kaysa doon sa minister. Minister ka. Kung minister ka, ipakita mo na minister ka nga. Ipakita mo yung asal mo na minister ka nga. Ipakita mo na ang ugali mo, ugaling minister. Hindi yung pinapakilala mo minister ka pero ugaling unbeliever. Hindi, kung sinabi yung minister ka, mayroon kang tamang asal as a minister. At kahit na hindi may pakilalang minister ka, alam na nilang minister ka kasi nakikita nila yung asal ng minister sa'yo. Kaya nga may mga members sa church na yung first impression sa kanila ng mga tao, pastor ka ba?
O kasi mas nakikitaan siya ng ebidensya na pastor siya kaysa doon sa pastor mismo. Wala silang makitang ebidensyang pastor siya. Pero very proud siyang tawagin siya pastor. So, yung pulpit ministry, pag-preach, pagtuturo, pagpapakanta, pagtugtog, nasa harapan kayo ng mga tao, siguraduhin ninyo na yung asal niyo doon habang nasa stage kayo ay asal ng Kristiyano. At yung asal na pinapakita nyo doon sa stage, dapat panindigan ninyo na talagang ganun ang asal ninyo. Kagalang-galang ka, respeto ang ipinapakita mo doon sa stage. So make sure na totoo nga yun, nakagalang-galang kayo. Ka-respeto kayo. O, ito, nabaliwala ito sa mga na-shortcut yung pagiging minister nila. Yung mga halimbawa, pioneering church, kailangan na ng leader, kailangan na ng pastor, walang ibang may assign. So, humugot ng kahit sino na, tapos inassign, ikaw ng leader dito, ikaw ng pastor dito. So, yung mga minister na ito, yung mga naging minister na ito, sila yung hindi na-develop yung ethics, so sila yung nakakapagbigay ng problema sa isang specific location ng ministry, and at the same time, pangkalahat ng body of Christ na apektuhan kapag lumaganap na ang balita tungkol sa kanilang unethical action. So, babalik ako doon sa aking kinikwento dahil nabanggit ko yung pangkalahatan. Pagkamatay ng minister na ito, nagsilabasan na yung complaint. Before pang lumabas yung mga complaint ng mga na-offend niya sexually, ay balitado na siya na masyado niyang in-exaggerate yung kanyang degree. Nagsabi siya na siya ay graduate sa ganitong school. Nagsabi siya na siya in-invite sa ganitong school, sikat na university, in-invite daw siya doon, nagsalita, and then bigla na lamang nag-publish yung university na never nila siyang in-invite. So, hindi mo pwedeng gamitin yung pangalan ng mga kilala ng institution o kilalang minister. Hindi mo sila pwedeng gamitin para lang ikaw ay makilala. Natural, pagka sinabi mong in-invite ka sa isang school na sikat, syempre, isipin ng mga tao, wow, grabe, in-invite siya sa school na yun, kilalang kilala. O, ginagamit mo yung pangalan ng ibang institution para ma-build yung pangalan mo. May mga nababalitaan din kasi ako. Nagsasabi, in-invite na ako ni Pastor Paul sa Overcomer . Overcomer? Alam ko yun, madalas ako doon. Kaibigan ko yung mga leaders doon . Actually, nag-preach na ako doon . Minsan ginagamit yun para isipin ng mga tao na, malapit siya kay Pastor Paul, so okay ito. Hindi mo ako pwedeng gamitin yung pangalan ng church para ikaw ay tanggapin ng ibang tao. Hindi mo pwedeng gamitin yung Rema para ikaw ay maging katanggap-tanggap. Gagamitin mo yung pangalan ng Rema para maging katanggap-tanggap ka, para imbitahan ka sa kanilang church. Hindi pwedeng ganon. Hindi pwede. Magpakababa ka lang. Itataas ka ng Panginoon. Hindi mo pwedeng kahit hindi mo nagamitin yung pangalang nasa taas na or kilala na, magpakababa ka, itataas ka ng Lord. Kahit hindi mo gagamitin yung pangalan na sikat na preacher. Meron nga akong kilala, sabi niya, pinalitan niya yung pangalan niya, sabi niya, Pastor, I'm Kenneth Hagin. Nagpakilala siya Kenneth Hagin. Alam niya, mahilig ako sa mga books ni Kenneth Hagin. Kaya ang purpose naman niya talaga, sinasabi niya yun para isipin ko na parehas kami ng binabasa. So pag parehas kami ng binabasa, parehas ng espiritu, at maaari ko siya mabigyan ng break sa ministry namin. Maaari ko siya ma-invite sa mga events namin. Hindi mo na kailangan gamitin yung pangalan ng ibang tao para ma-build up ang pangalan mo. Ang gawin mo ganito, magpakababa ka ng totoo, hindi yung binababa mo yung tingin mo sa sarili mo, hindi ganon. Magpakababa ka sa harapan ng Diyos, sa harapan ng tao. Never mong itataas ang sarili mo. Never mong i-build up yung sarili mo. Magpakababa ka, you must decrease, God must increase. Kapag ginawa mo yan,
Tinatataas ka ng Lord. Hindi sa pamagitan ng iyong pamamaraan, kundi yung pamamaraan niya. Siya ang gagawin ng paraan kung paano niya itataas ang pangalan mo kapag napagkatiwalaan ka na niya na pangalan niya ang itinataas mo. Hindi yung pangalan mo. Yan. So, ministerial ethics, pag-uugali ng minister, pag-uugali ng preacher, pag-uugali ng pastor. Kaya nangyari, yung minister na ito, nasayang ang kanyang legacy. Ilang taon niyang inasikaso ang ministry. Ilang taon siyang nag-build ng legacy. Nung siya'y namatay na, lahat ng kanyang sabihin natin pinaghirapan, nawalan ng kabuluhan dahil sa lumantad lahat yung mga witness at inimbestigahan ng mga investigation department at na-confirm nila positive na yung mga nag-complain na mga na-offend niya sexually at yung kung paano niya ginamit yung pera ng ministry para ma-fulfill niya yung kanyang sariling layaw, ay valid yung naging investigation nila, na-validate nila. Dahil doon, maraming nasaktan. Yung mga naging followers niya noon pa, nasaktan sila. Yung mga ministers na gumagamit ng kanyang mga preaching materials ay hindi alam ang gagawin. Parang gumuho ang mundo nila kasi yung kanilang, kumbaga, inidulo ay double standard pala ang kanyang buhay. Na-shake yung mga ministers na ito dahil hindi na sila sa Lord tumitingin na sila doon sa kung gaano kasikat at kagaling yung minister. So ito ang problema sa mga hindi na-develop yung ethics na mga minister at na mga followers ng mga sikat na ministry. Kailangan ang pag-develop ng ethics is personal. You as an individual, you need to develop it. Kahit hindi ka mag-full-time minister balang araw, kahit hindi ka tinawag sa full-time ministry, as a believer, kailangan mo na ma-develop ang ethics. Then, kung ang ordinary believer, kailangan mo ma-develop ang ethics, then how much more kung ikaw ay minister? So, sa totoo lang ako, nasasaktan ako. Or, hindi naman nasasaktan, kundi yung, this is something, some kind of feeling na hindi comforting na feeling kapag nakikita ko yung mga ministers na hindi man lang na-develop yung ethics nila. Dahil possible na maging instrument sila ng Satanas sa ikadi-discourage o ikababackslide ng mga kapatiran. Daming ministers ang yayabang. Style pa lamang nila ang yayabang na. Kung magsalita ang yayabang. Iba naman sa kanila, wala pa naman talaga narating. Wala pa naman talaga napapatunayan. Pero kung magsalita sa harapan ng pulpit, sa harapan ng mga tao, ang yayabang ang dating. Pinapakita na mas magaling siya kaysa sa iba. Yan. So, huwag naman sanang ganoon. Kayo gagraduate kayo sa Rema. Sana wala nang gagraduate na sana walang gagraduate sa Rema na balang araw ay nasisira yung pangalan ng Rema dahil hindi na-develop yung ethics. So sana hindi na mangyari yung mga nangyari sa nakaraan na mga ministers mismo na nagpagamit yan sa Rema pero walang ethics sa kanilang mga salitang ginagamit, sa kanilang mga direktang actions na ginawa against Rema, against the leaders na ginagamit ng Lord sa Rema. Ito ay kawalan ng ethics. Sana wala nang mangyaring ganon. Gagraduate kayo, bibigyan kayo ng certificate na nakasulat doon ay Rema. Dadalhin nyo ang pangalan ng Rema. Sana kung saan man kayo mapunta, kung saan man kayo magmi-minister, dapat hindi mapipintasan ang Rema sa mga makikita nila sa inyo. Sana walang magsasabi na ganyan ba ang graduate ng Rema? Ganyan ba ang Rema graduate? Ganyan ba ang Rema graduate? Parang ang bastos.
Ganyan bang mag-graduate? Parang ang yabang ng dating. Ganyan bang mag-graduate? Hindi marunong makisama. Ganyan bang mag-graduate? Nakaka-offend magsalita. Ganyan bang mag-graduate? Hindi makaunawa. Ganyan bang mag-graduate? Makitid ang utak. Sana walang magsasabi ng mga ganon. Ganyan bang mag-graduate? Nananakit ng kanyang kapwa. Ganyan bang mag-graduate? Nang iiwan, hindi marunong tumupad sa commitment. Sana walang magsasabi ng ganon. Pero ganon ang kauuwian kung hindi na-develop yung ethics. Okay, so, ethics, no? The ethics is the basement. Ethics is the basement if we are going to stay effective in the ministry. Gusto mo manatiling effective? Kung nag-start ka effectively sa ministry, gusto mo manatiling maging effective, then ethics is the basement. Kung gusto mo talagang manatiling effective sa ministry. It's not a gift. It's not your skills and abilities. Dahil kahit gaano ka kagaling, mababawasan yung tatanggap sa'yo kapag masama ang ugali mo. Promise yan. Kahit gaano ka kagaling mag-preach, kung masamang ugali mo, hindi ka mananatiling effective sa ministry. If you want to maintain or increase the influence or your influence to others, then ethics is the basement. Ethics is the foundation. Tamang pag-uugali, tamang asal. Iyan ang pundasyon kung gusto mong manatiling effective, kung gusto mong ma-maintain yung influence ng ministry mo, kung gusto mong mag-increase ng influence, hindi pwedeng mangyari yon kapag ang iyong asal at pag-uugali ay hindi nahubog. Isipin mo, kung hindi nahubog ang iyong pag-uugali tapos lalawak ang influence ng ministry mo, na-first mo na ba ang mangyayari? Palalawakin mo yung influence ng ministry mo pero ang ugali mo hindi siya nahubog. O di pinalawak mo lang yung lugar na pipintas sa Panginoon. Pinalawak mo lang yung lugar at pinarami mo yung mga possible na pwedeng mangutya sa Panginoon at sa body of Christ. On the other hand, kapag dinevelop mo yung ministerial ethics mo, kapag dinevelop mo yan, mas malawak pa sa iniisip mo, mag-i-increase ang influence mo. Yung effectiveness ng iyong ministry ay lumalawak ng hindi mo namamalayan kapag ikaw ay may tamang asal. Kapag wala kang tamang asal, actually, pinipilit mong lumawak yung influence mo. Pinipilit mong respetuhin ka ng tao. Ito sasabihin ko pa sa inyo, no? Kasi may mga nakita akong gano'n ng mga pastors na nagdi-demand ng respect from the congregation. Nagdi-demand sila na sila igalang respetuhin at mahalin ng kanilang congregation. Tapos gagamitin yung ibang church na doon nga sa ganitong church, hindi naman sinasabi ng pastor, pero minamahal siya, ginagalang siya, binibigyan siya ng ganito, ng ganyan. Gagamitin pa niya ibang church as an example para makonsensya yung kanyang mga members at gawin din nila sa kanya yung ginagawa ng ibang congregation sa kanilang pastor. Hindi mo kailangang mag-demand ng respect sa mga tao, sa iyong congregation, sa iyong members, or sa mga tao sa paligid mo. Hindi mo kailangang mag-demand na ikaw ay respetuhin. Dahil kusa kang re-respetuhin kung ka-respeto ka. Kusa kang igagalang kung kagalang-galang ka. Paano ka nagiging kagalang-galang? Pag-uugali. Ang tao ay ginagalang, nire-respeto ng iba. Depende sa kung anong ugali meron siya. Kaya ito challenge mo sa sarili mo. Kung hindi ka ginagalang, then kumusta ang ugali mo? Kung hindi ka gaano nire-respeto sa lugar ninyo, sa kung saan ka naroon, hindi ka gaano nire-respeto, kumusta naman yung ugali mo kasi? Kung ikaw nilalayon ng mga tao, nahalata mo mismo nilalayon ka ng tao, alam mo kung anong dahilan? Mayroon kang masamang ugali na nakikita nila.
Hindi lalayo sa iyo ang tao kung magandang ugali mo. Sasabihin ko sa iyo totoo, paprangkahin kita. Sama ng ugali mo kung lumalayo ang tao sa iyo. Kung kaibigan mo mismo, lalo na kung kaibigan mo mismo, ay dumidistansya sa iyo. Sama ng ugali pag ganun. Sana mapansin yun ng mga ministers na kung sila nilalayuan, sama kasi ng ugali nila. Kung meron kayong church members na, meron kayong mga church members na pinapahalatang wala ng respeto sa inyo, naku, huwag kang maghanap ng dahilan na palalabasin mong siya ang mali. Tignan mo kaagad ang sarili mo kung ano yung mali. Bakit may mga member na ganun lumalayo sa'yo? Umiiwas sa'yo, dumidistansya sa'yo. Hindi nila gagawin yun sa'yo kung wala silang dahilan. At malamang sa malamang, ang dahilan ay may connection sa iyong mga asal. Tanggapin mo ang katotohanan dahil yun talaga. Huwag mong sisihin yung tao kung bakit galit sa'yo. Tanungin mo muna ang sarili mo. Ano yung mga nasa iyo na dahilan ng kanyang ikinagagalit? Okay na nang sabihin mo, wala akong pakialam kung anong sabihin ng tao. Okay lang yan. Kung maayos nga talaga ang buhay mo. Kung maayos nga talaga ang ugali mo. Pero yung sabihin mo na, bahala kayo, sabihin ko anong gusto nyo sabihin sa akin. Pero alam mo, ang sasama ng ugali mo. Yun ang dahilan kung bakit nagsasabi sila ng mga bagay na hindi maganda. Na kung inaayos mo sana yung ugali mo, hindi nila sasabihin yun. Medyo masakit yung aking mga tinuturo sa inyo. Medyo matalim, pero kailangan. Dahil masyado ng marami yung mga ministers na walang tamang asal at pag-uugali. So yan ang una na nawala yung ethics ng mga tao sa preaching or sa pagpapakanta. But yung pulpit ministry, kung ikaw ay isang leader, ang laki ng responsibilidad mo. Make sure na meron kang tamang pag-uugali at tamang asal at tamang mindset, tamang lifestyle. Dahil pananagutan mo sa Panginoon yung mga nililid mo to worship the Lord. Once na namuhay ka, double standard. Pero worship leader ka, binigyan ka ng Lord ng anointing na mag-lead ng worship, i-lead ang congregation to worship the Lord. Tapos double standard ang buhay mo. Iba yung sinasabi mo habang nagpapakanta ka, be holy because God is holy. Pero pag wala ka na doon sa pulpito, yung sinasabi mong be holy because God is holy, ang lifestyle mo pero ay magkasalungat sa sinasabi mong be holy because God is holy. At kung ikaw ay regular na tumatayo behind the pulpit, sa harapan ng mga tao, make sure na hindi double standard ang buhay ninyo. Make sure na nagkakaisa, nagkakasundo yung buhay ninyo, both in public and in private. So, matagal na itong binabaliwala sa maraming churches dahil walang authority na magsabi dahil doon sa leader mismo ay hindi nahubog ang kanyang tamang pag-uugali. Okay, so, yung paunang salita ko kanina, in every generation, kailangan nila marinig about ethics. Dahil in every generation, may nabibiktima ang Satanas, may nabibiktima ang sanlibutan. Internationally and locally. Kung nakakasubaybay kayo ng mga balita, mga ministers na hindi nahubog ang tamang asal at pag-uugali, na sila ngayon ay pinagpipiestahan ng mga tao at sinasabihan na, grabe, pastor pa man din siya. Sinasabihan sila ngayon na ganyan talaga mga pastor. Nadamay pa yung mga tapat na pastor. Nadamay pa yung mga talagang nagtatry hard talaga na mga pastor na pumunta sa tamang landas. Dahil sa mga balasubas na ministers na ang pinaka-concern talaga kung bakit nasa ministry ay karangalan at pera at upang
masunod ang kanilang mga kalaswan. Ang dami mga pinagpipiyastang ministers sa mga programang kilala. Okay. Kilalang mga programa, sin millions ang kanilang mga taga-subaybay. Sa panahon natin ngayon, ay hindi mahirap mabulgar ang kalokohan ng mga ministers. Napakadali nakakalat ngayon ang kalokohan ng mga ministers dahil may social media. Kahit kagalang-galang pa yung turing nila sa isang minister, once na nakitaan ng ebidensya sa kanyang kalokohan, ibubulgar yan. Kaya malaki ang epekto noon sa body of Christ. Napupurol yung influence ng body of Christ pag may mga ganitong pastors na nai-expose ang kanilang gawain. Dahil pag dating ng time na ikaw ay mangangaral, din na nasa isip nila yung bumagsak na pastor. Kaya hindi tuloy maka-advance ng mabilis yung kingdom of God sa mga lugar na kung saan may mga pastor na nabulgar na yung kanilang kawalan ng ethics. So actually, pag sinabing ethics is, ito ay tumatalima sa sinabi ni Jesus Christ na let your light shine. Maging asin kayo ng sanlibutan. Maging ilaw kayo ng sanlibutan. Huwag niyong itago ang inyong ilawan. Ilagay mo sa isang lugar na kung saan nakikita nila. Ganun ang pagsindi ng ilaw. So dapat ganun daw tayo. Sa specific location at sa influence na kaya mong abutin, dapat nagliliwanag tayo. Hindi ko naman sinasabing perfecto tayo. May mga times na nagkakamali tayo. May mga times na nagkakamali kayo. Pero hindi naman sana yung isang bagay na ikasisira ng ministry. At kung nagawa niyo man ito, you need to repent at once. Problema kasi yung pag-repent natin, dinidelay natin para madagdagan pa natin yung ating ginagawa. Kaya dinidelay mo yung repentance mo. Huwag ganun. Hindi yan tamang pag-ugali ng isang minister. Tama na yung pagkakamali mo. Huwag mo nang ulitin. Hindi na nakakatulong sa'yo. At hindi na nakakatulong sa kung sino yung naapektuhan sa ginagawa mo. Siguro, i-target mo lagi. No? Hindi siguro. Talagang dapat i-target mo lagi. Na sa bawat pagkakataon, nagiging totoo ka. Yan, magpakatotoo ka. Yan, magpakatotoo ka. Okay, so ethics. Ethics is an area of study that deals with ideas about what is good and bad behavior. A branch of philosophy dealing with what is morally right or wrong. Okay? So, nakatutok siya doon sa kung ano yung tamang asal at sa maling asal. Yung tamang kilos o maling kilos, tamang pagpili ng salita o maling salita. Nakikita niya kung ano yung tama at kung ano yung mali. Sa isip pa lang, dapat alam na niya kung ano yung tama at mali. Kaya hindi niya dapat panatilihin sa kanyang isip yung maling kaisipan kasi nga kung ano yung ating pinapanatili sa ating isip, then magiging lifestyle natin yan. Iniisip niya muna kung tama o mali bago niya gawin. Hindi yung ginawa niya tapos niya isipin kung mali ba ang ginawa niya. Kaya yung mga walang ethics talaga o hindi pa nade-develop yung ethics, tatanungin ka niya, mali ba yung ginawa ko? Pero sa sarili naman niya minsan, alam niya na mali yun. Naghanap lang siya ng magko-comfort or naghanap siya ng kakampi na magsasabing tama yung kanyang ginawang mali para mabawasan yung guilt niya. Hindi, kung mali, mali. Huwag mo nang piliting maging tama yung maling ginawa mo. Hindi ka na lang kasi mag-repent.
Naghahanap ka pa ng agree sa ginawa mo na mali, na magsabing tama. Alam mo naman mali. Ang taong may ethics, alam niya na mali. Actually, maging yung mga walang ethics, alam nilang mali yun. So, bakit mo pa itatanong, mali ba yung ginawa ko? Hindi, huwag mo na itanong yun. Alam mo yun. Kung mayroon kang tamang asal, alam mo yun. Kung mali o tama, sakit, no? Pag sinabing behavior, the way a person acts or behaves, the manner of conducting oneself. Asal, ugali, kaugalian, nakagawian sa buhay, pakikitungo sa kapwa, pagtrato sa ibang tao, kasama yan sa behavior. Paano mo itrato ang ibang tao? Paano ka makitungo sa kapwa? Yung mga nakagawian mo sa buhay. Marami akong mga nakakasama sa kainan. No? Sa kainan. Pansinin mo lahat ng mga kasama kumakain. O bodle fight, halimbawa. Makikita mo talaga yung mga ang nakagawian nila balasubas sa harap ng pagkain. Yan, hindi naman ako nangungrekta sa mga ganun. Pero nag-o-observe ako sa bodle fight o sa pag nagsama-sama kayong kumakain. Ito sasabihin ko lang sa inyo, no? Yung mga balasubas kumain, yung mga kalat-kalat yung mga pinagkainan, yung sa lamesa, yung ayos ng kung nasan yung baso, kung nasan yung kutsara, yung paggamit ng serving spoon, hindi paggamit ng serving spoon. Alam nyo, sa aking pananaw, kapag hindi maayos kumain sa lamesa yung isang tao, nagre-reflect sa kanya yung asal niya. Kapag kumakain ka, dapat alam mo kung saan ilalagay yung mga dapat itatapon na. Dapat mayroong paglalagyan yun. Hindi yung kung saan mo ipinapatong. Buto ng karne ng manok, nilagay mo doon sa gilid ng plato mo, bandang kaliwa. Yung mga tangkay-tangkay ng gulay, halimbawa na pasama, nilagay mo doon sa lamesa, gilid ng plato mo, bandang kaliwa. Tapos gusto mo, kinulang yung sabaw mo, kumakain ka ganyan, nakinulang yung sabaw mo, yung ginagamit mo mismong kutsara, yun ang ginamit mong pinangkuhan ng sabaw. Hindi. Tingnan mo, sa tuwing kukuha ka ng kahit anuman, tingnan mo lagi yung serving spoon. Hindi yung basta-basta na lang. At ito isa sa mga inobserbahan ko kung ang tao talaga maayos yung kanyang asal. Pagkatapos niyang kumain, tinitingnan ko yan kung saan nilagay yung baso at kung paano niya inayos yung kutsara at tinidor sa kanyang platong ginamit. At kung siya tatayo na, tinitingnan ko kung ibabalik niya yung upuan sa bandang silong ng lamesa. Kapag hindi yan ginawa ng kasama ko sa kumakain, then sa isip ko, may question mark ang kanyang pag-uugali. Katapos ninyong kumain, siguraduhin ninyo na hindi nag-away yung kutsara at tinidor ninyo. Iayos ninyo ng maayos. Isama nyo na rin sa kaayusan yung baso. At yung upuan, ayusin ninyo. Yan ay nagpapakita na dinidisiplina mo yung sarili mo. Minister ka pa naman, tapos hindi ka marunong gumamit ng lamesa. Hindi mo alam ayusin yung pinagkainan mo. Tapos very proud kang sabihin, pastor ka, nagpakilala ka, pastor ka. In-invite kang kumain, ganun yung pinakita mo. Yung pagkakalat kasi ng baso, kutsara, tinidor, at ng mga tira-tira mo, yung pagkakalat kasi doon sa plato, ay pinapakita niya kung sino ka. Kalat-kalat ka rin. At yung iniwan mo, yung upuan mo na nandoon na hindi inayos, ipinapakita mo yung kung sino ka.
In conclusion, bibigyan ko ng glimpse doon sa ating susunod na lesson. Pwede kang magkaiba yung wife sa legal wife. Parang ganito. Pwedeng maging wife yung isang babae sa lalaki, pero legally, hindi sila kasal. Pero nagpa-function siya as a wife. At daig pa niya yung mga ibang asawa. Dahil asawa lang sila legally. Magkahiwalay sila, pero legally mag-asawa sila. Meron namang hindi sila legally mag-asawa, pero magkasama sila. Ulitin ko. May mga magkahiwalay, hindi nagsasama, pero legally mag-asawa pa rin sila dahil kasal sila. Legal wife. Pero hindi sila magkasama. Ang mga iba naman, nagsasama, pero legally, hindi sila mag-asawa. Nagpa-function lang siya as a wife, pero hindi siya legal wife. Yan, ginagamit ko as an example yon sa tunay na holiness and behavior. Pwede kang magbigay ng o pwede kang magkaroon ng tamang behavior as a wife. Yun yung as a wife, no? Pwede kang magkaroon ng tamang behavior. But actually, on the inside, you are not yet holy because you have no relationship yet with our Lord. So you are functioning as a holy person, but you are not legally holy. Meron din yung talagang holy already on the inside, pero hindi siya nagpa-function as holy, but legally he is holy. Yan. Dapat magkasama ito. You should be a legal wife and at the same time function as a wife. Okay? So, because of our relationship with our Lord Jesus Christ, we became legally holy. So now that you are legally holy, behave yourself as a holy person. Now that you are legally righteous because of your relationship with Christ, then you should function who you really are on the inside. Pero nangyayari, double standard. Ang nangyayari, mayroon yung pinabanal na siya ng Lord, pero ang kanyang ginagawa, hindi banal. Meron din yung nagbabanal-banalan, pilit gumagawa ng tama, pero on the inside, hindi pa siya binabanal ng Lord. So it's something you can think about until our next lesson. You're blessed.